Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Antonio. Ito ay istorya ng kanyang lolo na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Taong 1945. Antique. Sa isang liblib na bayan ng Antique, naninirahan ang mag-amang si Limuel at Mang Elias. Bagamat simple ang pamumuhay, masasabing kontento ang dalawa basta sila ay magkakasama. Isang hapon, habang abala sa pag-ayos ng mga panggatong, pumasok muna si Limuel para maghain ng hapunan. "Sigurado ka ba, tay?" tanong ni Limuel. Aba oo naman anak. Sige na, mauna ka sa loob at maghain. Kaya ko nang tapusin ang mga kahoy na to. Konti na lang naman matatapos na rin to. Pumasok na si Limuel at nagsimulang magsaing. Ang hindi alam ng binata, meron na palang lumapit sa kanyang ama. Isang matangkad at payat na lalaki, hindi pamilyar ang muka. Balot ng itim na damit, na para bang ayaw ipakita ang balat. Wari ng matanda, maaaring naliligaw lamang ang dayuhan. Nag-alok ng tulong si Mang Elias ngunit ang magandang pagbati ng matanda, tinugunan ng hindi kaaya-ayang ngiti ng estranghero. Pagbuka ng bibig, napakalaki at haba ng matatalas nitong ngipin. Bagamat hawig ng lalaki, nakasisiguro ang matanda na hindi ito tao. Ilang beses tinawag ni Limuel ang ama upang kumain. Kaso nga lang makalipas ang ilang sandali, nagpasya na itong puntahan sa labas. Sa isip ng binata, maaaring naaliwang matanda sa pagtataga ng kahoy. Normal ito sa kanyang ama. Hindi inaasahan ng 16 na si Limuel na ito na pala ang huling beses na masisilayan ang magulang. Ang nakakalungkot pa, magiging huling alaala ay ang karumal-dumal na kalagayan ng ama. Nakailang tawag ang binata ngunit walang tumugon sa panawagan. Habang tumatagal, hindi nito maiwasang mag-alala. Napansin ni Limuel na may tumutulong likido mula sa langit. Akala nito na uulan lamang. Kaso nga lang pagtingin sa itaas, parang binagsakan ng langit at lupa. Sa itaas ng puno ng santol, nakasabit ang gutay-gutay na katawan ni Mang Elias. Wala nang lamang loob, walang humpay ang pagpatak ng dugo. Dali-daling umakyat si Limuel upang kuhain ang bangkay. Pagkababa, hindi nito mawari kung ano o bakit ito nangyari. Halo-halo ang emosyon ng binata. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Matapos ilibing ang ama, isang matandang babae ang lumapit at nakiramay sa binata, si Aling Silva. Tinuturing itong baliw sa bayan. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin si Limuel na kahit papano, merong nakisama sa paglulukusa sa ama. "Iho, hindi yan gawa ng hayop. Aswang yan. At hindi ordinaryong aswang." "Maraming salamat po Aling Silvia sa pakikiramay niyo. Pero mawalang galang na ho. Wala po ako sa wisyo para makipagbiruan." "Seryoso ko, iho. Ano ka ba? Anong uri ng hayop ang isasabit sa puno ng santol ang katawan ng kakainin nito?" Dito napaisip si Limuel ng mabuti. Bagamat hindi kumpiyansado, tama ang sinabi ng matanda. Teka, paano niyo po nalaman na nakasabit sa puno si tatay? Lalo na sa puno ng santol." "Halika, sumunod ka sa akin." Sinundan ni Limuel sa Aling Silva. Nagtaka ito kung bakit pumunta ang matanda sa bakuran ng tahanan. Lumuhod ang matanda at hinukay ang lupa. "Ano ba naman ho yan? Hindi na ho nakakatuwa ang ginagawa niyo ha?
Bakit yung sinisira yung bakura namin? Magtiwala ka sa akin, iho. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya ka nasasabihang baliw kung ano-ano ho yung ginagawa nyo eh. Hindi ako baliw, iho. Hindi lang ako maintindihan ng mga tao. At isa pa, takot lang silang harapin ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Paano nalaman ni Aling Silva ang iniisip nito? Napaatras si Lemuel at kumuha ng isang malaking bagay. Gawa ito sa kahoy at bakal. Dahan-dahan niya itong binitbit papalapit sa matanda. Itinaas ni Lemuel ang sandata. Hinampas niya sa lupa. Gamit ang pala, tinulungan ng binatang magukay sa Aling Silva. Nang lumalim ang hukay, dali-daling kinuha ng matanda ang tila malaking bato ng balot ng lupa. Maigi itong pinunasan hanggang sa lumabas ang baul. Ito ang pamana ng lolo mo, si Tandang Simon. Alam ko hindi mo siya kilala, lalo na't maaga siyang sumakabilang buhay bago ka pa magkamuwang. Pero albularyo si Simon. Ipinamana niya ito sa ama mo. Kaso nga lang, mukhang hindi niya na ginamit. Wika ni Aling Silva, sabay abot kay Lemuel ng hawak. Isang mapanlin lang na halimaw ang gumawa nito sa ama mo. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko na ito rin ang kumuha sa lolo mo. Maaaring gustong ubusin ng aswang ang lahi ninyo, kaya kinuha niya rin ang nanay mo. Ang hindi alam ng aswang, nagkaroon ng anak. Itinago ka ng ama mo upang hindi ka matonton. Kaso lumipas ang maraming taon, natagpuan pa rin kayo. Ano? Ano ho ba yung sinasabi niyo? Kilala mo ang nanay ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin at sandali lang, iho? Huminahon ka muna. Alam kong nabibigla ka sa mga kaganapan, pero kailangan mong maintindihan. Isang magaling na albularyo ang lolo mo. Hindi nito maiiwasang magkaroon ng mga kaaway, lalo na ang mga nilalang na hindi sa mundong ibabaw. Kaya naman na mag-asawa ang tatay mo, kaagad inilayo ni Simon si Elias. Pero sa kasamaang palad, nakuha nito ang nanay mo. Mabuti na lang at bago mangyari ang lahat, nailabas ka na. Ginawa ni Simon ang lahat upang maging ligtas kayo ng tatay mo. Kahit na kapalit pa noon ang buhay niya. Pero mukhang lumakas na ang mga halimaw at natunto na rin kayo. Ang punyal na yan, gawa sa pinagsamang pilak at ngipin ng tikbalang. Sa oras na dumampi sa balat ng nilalang, siguradong mamamatay sila. Bagamat maraming impormasyon ang binigay sa Aling Silva, mas dumami ang katanungan ng binata kaysa sa mga nasagot nito. Habang tinitignan ang hawak na punyal, napansin ni Lemuel na merong nakaukit. Huwag kakainin ang sariling balat. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Hindi na binatilyong iyakin si Lemuel. Tinuruan nito ang sarili sa pag-aaral ng panggagamot, dasal at mga ritual pangontra. Sa tulong ni Aling Silva at aklat na isinulat ng lolo, sa libro ng lolo nakasulat ang mga pangalan, orasyon at kwento ng halimaw na kayang magsuot ng balat ng iba't ibang uri ng tao upang magpanggap at mamuhay kasama ang mga mortal. Ang pangalan ng halimaw ay Mambabalat. Isang uri ng aswang na hindi madaling patayin. Bukod sa mas malakas ang pangangatawan dahil sa kakayahang mag-anyong tao, nagkakaroon ito na mga kasama, mga kaibigan, pamilya o kung paminsan ay kulto. Gayunpaman, mag-isa lamang ang halimaw. Teritoryal ang mga ito at kadalasan hindi magkakasundo kung sakaling makaengkwentro ito ng kapwa mangbabalat. Kaya minabuti ng nilalang na hindi magsama-sama sa iisang lugar. Habang nagbabasa, ngayon lamang napansin ni Lemuel na merong pahina sa libro na tila pinilas.
Sinubukan niyang hanapin ang pahina sa baul pero hindi nagtagumpay. Habang nagpapahinga, napansin nitong tila umiilaw ang telang pinagbalutan ng punyal. Pagbukas, umiilaw na parang ginto ang kinakalawang na sandata. Sa ilalim ay merong nakatuping papel. Napakaliit ng pagkakatupi nito kaya hindi kagad napansin nung unang buksan. Pagkabuklat, natuklasan na rin sa wakas ang matagal na hinahanap. Doon nakapaloob kung paanong matutukoy na mambabalat ang isang mamamayan. Maiging tinandaan ni Lemuel ang bawat detalye upang matukoy kung sino ang pumatay sa ama. Isang araw pumunta sa bayan si Lemuel. Pinagmasdang mabuti ang bawat nakakasalamuha. Binabantayan ang bawat galaw, titig at ang pinakaimportante, ang pagkawala ng anino. Nanggagaling ito sa palengke, mga paaralan at parke. Pagdating ng hapon umuwi na ang binata. Ipinagpatuloy ang pagmamasid at paghahanap sa nilalang dahil wala rin naman itong ginagawa sa tahanan. Tanging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Ang pagbisita sa bayan ang tanging paraan nito upang makasalamuha sa kapwa. Isang araw, uwi na sana si Lemuel dahil wala itong nakitang kakaiba. Kaso nga lang naagaw ang atensyon nang makarinig ito ng komosyon. Nagkumpulan ang mga tao at napagtanto na merong namimigay ng ayuda at mga sobre. Nalaman ng binata, nangangampanya pala ang dating kapitan ng bayan. Hindi na sana interesado si Lemuel, ngunit nang makita ang tumatakbong kandidato, nanlaki ang mga mata. Hindi sigurado ni Lemuel kung bakit walang nakakapansin ng kakaibang kinikilos ng dating kapitan. Ibang-iba ang galaw at halos hindi pumipikit. Bagamat tirik na tirik ang araw, mapapansin na wala itong anino. Abala ang mga tao sa pagkuha ng ayuda, mga sobrang may laman na pera. Kaso nga lang kahit ilang beses abutan ng binata, hindi ito interesado sa hinahandog sa kanya. Kahit papano, maayos naman ang pakikitungo ng residente kay Lemuel kahit hindi nila ito kilala. Dahil dito, sinubukang kumuha ng impormasyon ng binata mula sa mga nagdadaldalang mamamayan. Inantay matapos ang pangangampanya. Sinubukang sundan kung saan nauwi ang kapitan. Ngunit nang mapansin ito, dali-daling umuwi si Lemuel upang hindi mahalata. Kinabukasan muling bumalik sa bayan ang binata. Ayon sa mga residente, talamak na ang mga nawawalang mamamayan sa lugar. Wari ng iba na maaaring sindikato na ang may gawa nito. Ngunit sa isip ni Lemuel, hindi tao ang may gawa. Patuloy pa rin sa pangangampanya ang grupo ng dating kapitan. Napansin ni Lemuel na tila napapansin na rin ito ng matanda. Kagad umiwas ng tingin, nagpatuloy sa pagkamay sa mga residente. Naganda ng plano ang binata kung paano matutunton ng lugar. Unti-unti ay nakasali na ito sa mga nagchichismisang mga residente. Isa sa mga kwento nila kung gaano kabait ang dating kapitan. Napakarami na nitong natulungan at naisa na nila itong pasalamatan. Bukod sa suportang ibinibigay nila upang hindi mahalata si Lemuel, gumawa ito ng istorya kung saan ang dating kapitan ang tumulong sa kanya upang maipalibing ang yumaong ama. Kalaunan, naituro kung saan ang bahay ng matanda. At mula doon, inihanda na ni Lemuel ang sarili kung paano lulusubin at papatayin ang nilalang. Tahimik ang paligid. Nagtungo si Lemuel sa tahanan ng dating kapitan. Suot ang kwintas na may langis ng nyog, buntot pagi at hawak din ang punyal ng lolo. Dahan-dahang inaaral ang kapaligiran. Hindi inaasahan ng binata na halos walang tao o gwardya sa lugar. Ang isang maimpluwensyang tao,
tulad ng dating kapitan ay dapat napapaligiran ng mga tao. Nagdoble ingat si Lemuel. Malaki ang posibilidad na merong patibong ang aswang. Tahimik na pumasok sa loob ng bahay ang binata. Wala itong kahit anong naingkwentrong kalaban. Ganun pa man, hindi niya binaba ang depensa. Alam kong darating ka, Lemuel. Anak ni Elias, apo ni Simon. Wika ng dating kapitan. Hindi ka man lang naawa sa biktima mo. Pati matanda, ninakaw mo ang pagkatao. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Miserable ang buhay ng matandang to. Ngunit binigyan ko siya ng panibagong legasiya. Pinabango ang kanyang pangalan. Kagad inilabas ang dalang buntot pagi. Natawa na lamang ang dating kapitan. Unti-unting hinubad ang suot na balat. Lumantad ang tunay na anyo ng isang mangbabalat. Tila pinaghalong lasog na balat ng tao at kaliskis ng ahas. Meron itong mukha ng tao ngunit napakahaba ng ilong at baba. Tila nawawala din ang mga mata. Tanging itim na butas lamang ang nasa pwesto nito. Napakatalas ng tenga, dila at mga daliri. Kakaiba rin ang pagkapayat at taas ng nilalang. Gayunpaman, nanatiling matulin ang mga mata ni Lemuel. Sa pag-angil ng nilalang, doon nagsimula ang sagupaan. Napakabilis kumilos ng aswang. Sa umpisa ay purong ilag lang ang ginagawa ng binata. Kahit papano ay tumagal ito, ngunit kalaunan ay nasugatan din. Nagpakawala ng mga dasal at nagsaboy ito ng asin. Biglang lumabas ang malapaniking pakpak ng mambabalat. Kagad siyang lumipad. Napakalakas ng hanging ibinubuga ng nilalang. Sinubukan nitong umilag ngunit napakabilis talaga ng halimaw. Bumagsak si Lemuel. Duguan ang pisngi. Bali ang braso. Puno ng sugat ang paa. Ganon pa man hindi natinag ang binata. Isinaboy ni Lemuel ang langis mula sa kwintas. Bahagyang nasakta ng nilalang. Kagad itong tumayo at hinampas ang buntot pagi. Dahil sa ginawa, nasugatan din ang nilalang. Nagpatuloy sa bakbakan ng dalawa. Kalaunan, matagumpay na napulupot ni Lemuel ang buntot pagi sa leeg nito. Ibinuhos ang natitirang langis sa mukha ng nilalang habang nag-oorasyon. Walang humpay ang pagsigaw ng mambabalat. Inilabas na ng binata ang punyal upang matapos na ang lahat. Ngunit nang makarinig ng komosyon, dali-daling isinuot ng nilalang ang balat ng dating kapitan. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang 4 na katao. Ano ginagawa mo kay Kapitan? Magnanakaw ka ano? Wika ng isang lalaki. Pinagtulungan nila ang binata. Sinubukan mang magpaliwanag ni Lemuel ngunit hindi nakinig ang mga ito. Dali yan sa presinto. Hindi ka na naawa, napakatanda ng Kapitan. Kung pagnanakaw lang ang pakay mo, sana kinuha mo na lang ang mga gamit. Sana hindi mo nagginulpi yung matanda. Sinuri ng iba ang gamit na dala ng binata. Pinaliwanag nito na hindi tao ang kapitan. Kaso nga lang pinagtawanan siya ng kalalakihan. Huwag niyong ipakulong ang binata. Walang problema dyan. Grabe naman. Alam namin na maawain ka, Kap. Pero halos patayin ka na nito. Tapos gusto mo pang palayain? At sino nagsabing papalayain ko yan? Kung hindi kayo dumating, edi sana wala na ako. Eh anong gagawin natin sa kanya? Ligpitin. Total buhay ang gusto niyang kunin. Buhay din ang kukunin natin sa kanya. Nagtinginan ang mga kalalakian. Ngayon lamang nila nakita o narinig na naging ganito ang dating kapitan. Hindi po ba sapat na ipakulong na lang natin yung batang tukap? Mali nga ang ginawa niya pero
Hindi po tayo mamamatay tao. Lalo na nangangampanya kayo. Anong sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila? Tayo-tayo lang din ang makakalam. At sigurado akong walang maghahanap dyan. Wala namang pamilyang batang yan eh. Ano pang inaantay nyo? Tandaan nyo pumunta siya dito para patayin ako. Gusto nyo bang makalaya lamang ang kriminal na katulad niya? Paano kung pamilya nyo ang isunod niya? Inilabas ng grupo ang binata at binugbog. Tanging ang buwan lamang ang nagbibigay ilaw sa kadiliman ng bakuran. Gayunpaman, sapat naman ito upang makita ang mga sumunod na kaganapan. Inihanda ng grupo ang sandata upang tuluyang paslangin ang binata. Nakalood si Lemuel habang napapalibutan. Nakatali ang mga kamay at sa huling pagkakataon tinignan nito ang nilalang. Ngiting tagumpay ang nakamarka sa mukha nito. Hinawakan ng kapitan ang mukha ni Lemuel. Sa'yo matatapos ang legasiya ng pamilya nyo. Nang dahil sa akin, hindi na matatakot at magtatago pa mga kauri ko. Bagamat duguan at halos mabulag na ang kaliwang mata, nagawa pang duraan ni Lemuel ang matanda. Lingid sa kalaman ng nilalang, itinago nito sa bibig ang langis na nagmumula sa kanyang kwintas. Napatras ang matanda, hawak-hawak ang muka. Papatay na sana si Lemuel, ngunit dahil sa malakas na angil ng kapitan, natigilan ang mga ito. Nabahag ang buntot ng mga kalalakian. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Lemuel na kunin ang punyal. Pagtanggal ng tali sa kamay, kagad nitong sinaksak ang nilalang. Nagsimulang manginig ang kapitan. Pumapalag ito ngunit hindi umuubra. Tumalsik mula sa katawan nito ang balat ng kapitan. Isa-isa, lumabas ang iba't ibang balat ng taong nakain at ginagamit nito. Narinig ni Lemuel sa mga kalalakian na ito ang mga nawawalang mamamayan sa lugar. Napapikit na lang ang binata nang isang pamilyar na muka ang inihubad ng nilalang. Sa pagtulo ng luwa, ibinaon niya ang punyal. Ngayon ikaw naman, kainin mo ang sarili mong balat. Hinugot nito ang punyal sa dibdib. Sa pilitang hiniwa, binuka ang bibig ng nilalang. Habang nagbibitiw ng napakalakas na orasyon, ipinasok nito ang punyal sa bibig. Ang balat mong mapanlinlang, lunukin mo upang pagdusa ng walang hanggan. Hindi na kayang manglaban ng aswang. Kinakain niya ang sariling balat. Umaangil, nagwawala, nagdurugo. Wala itong magawa ko hindi magpatuloy sa pagnguya ng sariling katawan. Unti-unting lumambot ang laman nito hanggang sa naging putik. Sa huli, sinaksak muli ni Lemuel ang puso ng halimaw upang masiguradong hindi na mabubuhay ang aswang. Isang napakalakas na angil ay napalitan ng katahimikan. Saksi ang mga kalalakian sa bawat pangyayari. Nangingi sila ng tawad sa binata at kagad pinagamot. Ang kumalat ang balitang patay na ang dating kapitan. Ngunit ang sinabing sanhi dahil lamang sa katandaan. Ginawa nila ito upang mapanatili ang mabuting imahe ng matanda. Naging tagabantay ng baryo si Lemuel, hindi bilang pulis, sundalo o opisyal, kundi bilang tagapangalaga ng lihim na pamana ng kanyang lahi. Pagbalik sa tahanan, ramdam pa rin ito ang lamig at kalungkutan. Pumunta ito sa bakuran upang ilibing muli ang punyal. Sa muling pagbalik ng dilim, may anak ng liwanag ang muling tatayo. Bagamat nakapaghiganti sa wakas ang binata, hindi pa rin ito naging masaya. Dahil kahit namatay man ang halimaw, hindi na maibabalik ang ama. Habang naglalakad pa uwi, nakita nito ang ilan sa kabataang masayang naglalaro habang binabantayan ng magulang.
Napangiti na lang si Lemuel. Hindi man maibabalik ang kanyang magulang. Kahit papano, hindi ito mararanasan ng iba. Ang mawala ng magulang sa murang edad. Lumipas ang ilang taon. Bagamat paminsan-minsan ay binibisita na Aling Silva, kalaunan namatay din ng matanda. Sa bakuran, kung saan nakalibing ang ama at ang punyal, doon din inilibing si Aling Silva. Dahil mag-isa lamang sa buhay at lahat ng kinikilalang pamilya ay wala na, hindi mapigilang makaramdam ng matinding depresyon ang ngayoy 30 anyos na binata. Bagamat nagpapasalamat ito na wala nang nauulat na nawawala o namamatay sa bayan, hindi nito mapigilang makaramdam na parang wala na siyang dahilan para mabuhay pa. Isang hapon, habang naghahanda ng panggatong, nakaramdam ng kaluskos sa kapaligiran ng binata. Kaagad siyang naging alerto. Bagamat matagal nang nangyari, nanatili sa alaala nito ang naganap sa ama. Dali-dali nitong kinuha ang kwintas at itak upang harapin ang pinagmula ng ingay. Ngunit laking gulat ng isang babae ang lumabas sa kadiliman. Duguan, nanghihingi ng saklolo. Hindi binitawan ng binata ang sandatang dala. Tinignan niyang mabuti ang babae dahil maaaring patibong lamang ito. Nadapa na lamang ito sa kakatakbo. Bagamat duguan, napansin ni Lemuel na wala itong sugat. Kaagad sinabuyan ng langis ang babae. Tinaga ng umangil ito. Papasok na sana ito ng tahanan ngunit nakarinig na naman ng ingay sa paligid. Isang babae ang galit na galit dahil hindi makita ang hinahanap. "Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa. Makakatikim ka." "Wala akong masamang balak ano. Hinahanap ko lang yung babaeng sugatan. Kung nakita mo siya, huwag kang magpapaniwala sa mga iyak o pagmamakaawa nun. Hindi yun tao." Wika ng babae habang nakataas ang mga kamay. Hudyat na hindi nito balak kalabanin ang binata. "Ito ba ang hinahanap mo?" Tumango ang babae at aalis na sana dahil patay na ang hinahanap. Ngunit natigilan ang dalawa. Parang narinig ng mga kasama niya yung sigaw niya. Doon palang napansin ng binata na may dalang bolo ang dalaga. Merong nakaukit sa metal. Sa bahagi nito ngunit hindi niya mabasa. Napansin din niya na may suot itong kwintas. At ayon sa postura, mukhang sanay makipaglaban ng babae. Unti-unting lumitaw ang pares ng mapulang mata mula sa dilim. Kaagad umatake ang mga nilalang. Humanga si Lemuel sa kakayahan ng dalaga. Tila sumasayaw lamang ito sa bilis at pulido ng bawat galaw. Tuloy-tuloy kada hampas. Ilag at talon ang ginagawa ng babae. Nang mapatay nito ang tatlong lumabas, kaagad humarap ang nagpakilalang si Gina kay Lemuel upang kausapin sana ito. Ngunit hindi pa nakakalapit. Kaagad itong sinunggaban ng isa pang aswang na nagtatago sa itaas ng puno. Kaagad binato ng binata ang itak na dala. Natamaan ang nilalang. Nakataka si Gina. Kinuha nito ang buntot page at pinagtulungan ng dalawang aswang. Hindi katulad ng naunang tatlo. Mas malakas. Mabilis makaiwas ang kalaban nila ngayon. Medyo nahirapan silang tugisin ang nilalang hanggang sa nakakuha ng tiyempo upang ibalot ang buntot page sa leg ng halimaw. Kaagad pinugutan ni Gina ng ulo, sabay saksak sa puso. "Sana dinerecho mo na sa puso bago mo pugutan. Alam mo namang hindi mamamatayan kahit walang ulo eh." "Ano ka ba? Paano kung umangil pa yan ng malakas? Eh di dumating na naman yung mga kasama niyan." Natawa na lamang si Lemuel sa pagkasungit ng dalaga. Nagtaka si Gina sa tugon ng binata. Aalis na sana ito ngunit pinigilan. "Teka, kumain ka na ba? Mukhang kanina ka pa tumutugis ng aswang ah."
Siguradong nagugutom ka. Ayos lang ako. May nag-aantay din sa... O siya, sige, baunin mo na lang yung pagkain para makalis ka na. Huwag mo sanang bigyan ng mali siya ang pag-alok ko ha. Gusto ko lang magpasalamat. Kasi, pwede mo naman akong iwan kanina pero nakipaglaban ka pa rin. Matapos ng gabing iyon, hindi na muli pang nakita ng binata si Gina pero nagbigay ito sa kanya ng inspirasyon na hindi lang siya ang taong namumuhay na merong kakaibang kakayahan. May mga taong nilalaan ang kanilang buhay upang protektahan ang mga nangangailangan. Magmula ng araw na yon, buong pusong tinanggap ni Lemuel ang kanyang tungkulin. Gamitin ang punyal ng kanyang lolo upang tugisin ang lahat ng nasa kaliwa, mapaaswang man o tao. Ang susunod na mga kwento mga kabayan ay para sa ating weekend marathon. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mon. Taong 1979, probinsya ng Sulu. Oh, may problema ba, Mon? Kanina ka pa nakatitig sa bangka ni Dato Imbok. Anong meron? Tanong ni Mang Lino sa nakababatang kapatid na si Mon. Kakadaon lang nila mula sa pagpapalaot. Kaunti lang ang nahuli dahil masama ang lagay ng panahon. Nagustuhan ko po yung layag ng bangka. Ang kulay po kasi. Sino nagmamay-ari niyang kuya? Dato ba? Tanong ni Mon. Dato Imbok. Siya ang pinakamatandang katutubong tausog dito sa lugar. Namumuno ng pangkat noong araw. Ganyan talaga ang bangka nila. Makukulay ang layag. Sa katunayan marami sila noon Ewan ko kung anong nangyari. Siya na lang ang natira. Ang sabi, lumipat daw sa ibang lugar at doon nanirahan. Ang pamilya ni Dato Imbok ang naiwan. Subalit pagkatapos ng isang malagim na trahedya, ayan mag-isa na lang. Nakakatuwa nga noon kasi tuwing may okasyon ng kanilang pangkat, naiimbitahan ng ilan sa amin. Ang saya ng pagdiriwang nila. Kahit yung ibang proseso hindi ko naiintindihan. Muling wika ni Mang Lino. Siya po ba yung lalaki na hindi nagsasalita nung nakaraan? Yung nakasalubong natin? Oo, yun nga. Ang totoo niyan, hindi naman siya pipi. Magaling magsalita noong araw. Siya nga ang tagapagsalita kapag may okasyon sa kanila. Ngayon lang naging tahimik pagkatapos ng trahedyang sinapit ng pamilya. Medyo nawawala sa tamang wisyo. Nagsasalita mag-isa. Sinasamantala naman ng mga tao. Naging pulutan sa tsismisan. Minsan, pinagkakaisahan ng kapwa mandaragat. Ninanakawan ng huli. Tinitingala siya ng buong pangkat dati. Pero ngayon, pinagtatawanan. Marami nagsasabi tungkol sa matanda, mga kwentong paninira. Isa na rito ang pinapakalat na aswang daw siya. Sala rin sa mga kasamaang nangyayari sa mga tao. Ewan ko lang, wala namang matibay na pruweba. Hindi maiwasang makaramdam ng awa ni Mon sa sitwasyon ng Datu. Naalala niya ang sinapit ng ina noong araw. Isang alkalde ng bayan pero pagkatapos masangkot sa isang pangyayari, nasiraan ng bait. Pinagtatawanan na lamang. Matapos ang maiksing pag-uusap, binaybay na nila ang daan pauwi. Pagdating ng tahanan, naabutan ang kapitbahay na nagkakagulo. Unang narinig ang salitang aswang. Dali-daling nakiusyoso si Mang Lino upang malaman ang mga kaganapan. Mabuti na lang talaga gising pa si Tasyo dahil kung hindi, malamang hindi nasisikatan ng araw ang sakiting ina. Grabe yung mga aswang. Sakitin na nga tapos bibiktimahin pa. Wika ng kapitbahay, si Aling Roda. May ganong aswang kasi. Yung mga may sakit ang binibiktima.
Ngayong nakaabot na dito sa atin ang ganyang klase ng halimaw, mukhang kailangan ko nang ilipat sa ibang lugar si tatay. Kahit nakaratay sa banigang tatay ko, gusto niya pang mabuhay ng mahaba. Eh nako, tapos ngayon may aswang sa paligid. Wika ni Aling Masing. Parang naninibago kayo. Ilang beses nang pabalik-balik dito sa atin ang aswang na yan. Sa mga panahon na yon, walang sakitin sa pamilya natin, kaya hindi tayo nakaranas ng pambibiktima. Ngayon na meron, eto na. Mag-ingat na lang talaga tayo para kahit papano makaligtas. Tulong-tulong na lang din. Kung sakaling may mapansin kayo, mas maraming kakalaban sa halimaw. Mapapadali ang pagtaboy. Wika ni Mang Rico. Sigurado ba kayo na ibang aswang yun ang bibiktima? Kagabi nakita ko si Dato Imbok, galing sa tahanan ni Mang Tasyo. Mabilis na naglalakad, walang lingon-lingon eh. Yung galawan parang may ginawang masama. Wika ng binata na nagngangalang Miguelito. Ang binatang ito ay biktima ng aswang nung araw. Swerte lang dahil nakaligtas sa mga sandaling iyon. Kinilala niya ang halimaw bilang si Dato Imbok. Aniya, kamuka at kahubog ng nilalang ang nasabing dato. Walang matibay na pruweba, pero dahil sa kahina-hinalang kilos ng matanda, hindi maiwasang pagdudahan. Magmula ng araw na yon, samot-saring haka-haka ang umusbong laban kay Dato Imbok. Hindi pa kabilang ang palaging pangmamaliit sa kanyang pagkatao. Eh, kung ikaw na ang magsasabi, maniniwala talaga ako. Dating biktima ng aswang ang batang ito eh. Namukaan pa ang halimaw na sumalakay. Sino pa ba? Eh di si Dato Imbok. Sandali, Dato pa rin ang tawag eh. Matagal na siyang walang pinamumuno ang pangkat. Imbok! Aswang Imbok! Mabuti pa, bagay naman sa pangalan niyang dawitan ng salitang aswang. Pero Miguelito, talaga bang nakita mo si Imbok sa mga oras na nangyari ang pambibiktima? Gusto lang naming marinig ang katotohanan. Para kung maisipang manumbat, tama ang lahat ng sasabihin ano? Mang Rico, kailan pa ba ako nagsinungaling? Buong buhay ko, tapat ako sa katotohanan. At yung nakita ko, hindi may tatanggi si Dato Imbok. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Mang Tasyo ang usapan. Gulo pa ang isipan dahil sa pag-aalala ng ama na halos malagutan ng hininga sa nangyaring pambibiktima ng aswang. Nauna ang galit. Walang sali-salitang sinugod ang tahanan ni Dato Imbok. Sumama ang iba pang kapitbahay na merong bitbit na pamalo. Pambihira. Sa simpleng salita ni Miguelito, naniwala kagad ang lahat. Mga tao nga naman ang babaw ng pag-iisip. Yung taong nananahimik guguluhin. Itutuloy ko na talaga ang pagbabalak na lumipat ng tirahan. Hindi ko na masikmura ang kabastusan ng kapwa natin dito. Wika ni Mang Lino. Kuya, talaga bang aswang si Dato Imbok? Ilang beses ko lang siyang nakita pero parang hindi naman aswang eh. Wala lang sa wisyo. Pero yung pagbintang ng aswang, malabo. Yung mga kapitbahay kasi natin dito masyadong naniniwala. Madaling paikutin sa salita. Tignan mo, sinabi lang ni Miguelito na aswang si Dato Imbok. Sumugod naman ang lahat. Ang sarap iuntog isa-isa para matauhan eh. Wika ni Mang Lino. Napapailing na lamang. Ikaw ba kuya? Minsan mo na bang naisip na ipaglaban ng dato? Natahimik si Mang Lino. Ilang sandali ang lumipas bago nakasagot. Mon, sa panahon kasi ngayon, kailangan nating unahing isalba ang sarili. Kung may nangyayaring hindi kaaya-aya sa paligid, mas mainam na umiwas na lang ng tingin. Alam mo yun. O siya, ihatid ko lang sa kapitbahay itong nahuling isda. Bibili kasi yun eh. Wala pa pala tayong kanin. Kung pwede magsaing ka, lalakad na ako. Kumilos kagad si Mon pagkalis ng kapatid. Magsasaing na sana kaso naubusan ng panggatong. Malapit lang naman ang kakawyan kung saan madalas na nangangahoy. Nagtungo siya roon. Sa kalagitnaan,
Natigilan sa pamumutol ng kahoy nang marinig ang nagtataasang boses. Sinundan niya. Bumungad ang tagpo. Hinahamon ni Lamang Tasyo si Dato Imbok. Hindi to pumapalag. Nasa loob lamang ng tahanan at pilit na itinataboy ang mga ito. May nakakita sa'yo sa oras na biniktima ang nanay ko. Ipagkakaila mo pa rin. Dato Imbok, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo ng harapan. Huwag mong intayin na maubos ang pasensya ko. At baka makagawa ko ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Wika ni Mang Tasyo. Iho, ano bang nagawa ko mali para pumarito kayo at manggulo? Hindi ako ang aswang kagaya ng sinasabi nyo. Tao ako. Taong nananahimik. Kaya pakiusap tumigil na kayo. Wika ni Dato Imbok. O Imbok, hindi mo kami madadaan sa anumang pawa. Huli ka na nga sa akto. Lumulusot ka pa. Ilang beses ka nang nakita ni Miguelito. Ipagkakaila mo pa. Ang lakas din ng loob mo ah. Patikimin na natin. Hindi na pwedeng ganito na lang palagi. Ilang beses na natin pinagpapasensyaan ng taong yan. Tasyo, pasukin natin yung bahay. Wika ni Aling Roda. Kagaya ng sinabi, pinasok nila ang tahanan ni Dato Imbok. Pero sa pintuan pa lang, napasigaw na ang lahat sa sakit. Pagkatapos tamaan ng sumpit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba ay nagmamadaling lumabas. Samantalang ang ibang katulad ni Mang Tasyo ay sumubok na lapitan ng Dato. Bago niya mahampas ng dalang kahoy, naunahan siya nito. Isang suntok lang, bumulagta at nawala ng malay. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa matanda. Anong nangyari? Napatay niya ba si Tasyo? Hindi na kumikilos. Wika ni Aling Masing. Malay ko, bahala na kayo dyan. Basta uuwi na ako. Masakit ang supit. Wika ni Aling Roda. Dali-daling umalis kahit paika-ikang naglalakad. Sumunod naman ang iba. Iniwanan ang walang malay na si Mang Tasyo. Kahit si Mon na nakatingin sa unahan, hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Dato Imbok. Pakamot-kamot sa ulo, habang hinihila palayo ang nakahandusay na si Mang Tasyo. Isinandal niya ito sa puno. Ipinatong nito ang palad sa ulo ng walang malay na matanda. Kalaunan ay inihipan, may kung anong binigkas. Pagkatapos ay iniwanan. Nanatili sa lugar si Mon. Tahimik na pinapanood ang kilos ni Dato Imbok. Inayos ng matanda ang bitag na nasira sa pagpasok ng mga tao kanina. Nilagyan muli ng sumpit. Hindi madaling mapansin dahil tagong-tago. Pero kapag naapakan, paniguradong matitikman ang tulis ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagulat na lamang nang biglang magbago ang ugali. Nawawala na naman ang wisyo. Binabasag ang gamit at saka nagsasalita ng mga kataga na hindi naiintindihan. Dali-daling umalis si Mon sa takot na makita. Nagbitbit na kasi ng sumpit ang matanda. Hindi nais sapitin ang nangyari kina Mang Tasyo. Pagdating ng tahanan, sinalubong siya ni Mang Lino na kanina pa naghahanap. Saan ka ba nang galing? May dala kang itak. May ginawa ka ba? Wala naman po. Mangangahoy sana ako eh. Kaso may narinig ako doon sa gubat. Hindi ko na tinuloy, natatakot po ko eh. Palusot ni Mon. Yun lang pala. Akala ko kung ano na. Baka may naligaw na mabangis na hayop. Ganyan naman talaga sa gubat. Nung araw nga, hinabol ako ng baboy ramo eh. Hindi mo na kailangan mangahoy. Meron akong nabitbit na iilang sanga habang pauwi. Halika na rito sa loob. Napabuntong hininga si Mon. Sumunod sa loob ng tahanan. Kuya, ang totoo niyan. Habang nasa gubat ako, nakita ko si Mang Tasyo eh. Sumugod sa tahanan ni Dato Imbok. Sino po ba talaga yung Dato na yun? Bakit parang meron siyang kakayahan na hindi taglay ng ordinaryong tao?
Diretsyong napatingin si Mang Lino sa kapatid. Hindi inaasahan ang tanong nito. Hindi naman ipinagkait ang katotohanang nalalaman. Mon, si Dato Imbok, hindi lang basta-bastang katutubong tausog. Isa siyang antingero. Nalaman ko ang bagay na ito dahil matalik na magkaibigan ng Dato at si Lolo Iko noong araw. Ang sabi ni Lolo, magaling, mahusay at malakas na antingero si Dato Imbok. May tangan siyang anting-anting na nagbibigay ng pambihirang kakayahan. At ang nag-iisa niyang sandata, ang sumpit. Ito ang ginagamit na panugis sa pagpuksa ng mga nilalang. Malupit ang sumpit. Pwedeng ikamatay kapag natamaan. Biglang kinabahan si Mon nang maalala ang sinapit ng grupo ni Mang Tasyo kanina. Tinamaan ng sumpit. Maging si Mang Tasyo, hindi niya alam kung nagkamalay na ba ito. Kuya, tinamaan ng sumpit si Mang Tasyo eh. Mamamatay po ba sila? Ay hindi naman siguro. Patikim lang yon. Hindi kailanman gagamit ng nakakamatay na sumpit si Dato Imbok sa ordinaryong tao, kahit pa minamaltrato siya. Ganyan kabuti ang Dato, kaso sinasamantala ng mga walang yang tao. Wag mo na sana silang isipin, mababaliw ka kapag ganyan eh. Mahirap intindihin ang mga ugali. Wika ni Mang Lino. Tumango si Mon. Pagkuway inalis sa isip ang kaganapan, inatupag ang mahalagang gawain. Lumipas ang ilang araw. Hindi matahimik ang mga tao sa muling pagsalakay ng mga nilalang. Marami sa mga alagang hayop ang nadali. Karamihan ay baka at kalabaw. Isa sa nagmamay-ari ay si Mang Rico. Pero ang mas malagim ang sinapit ng ina ni Mang Tasyo. Nasawi sa puntong iyon. Sabi naman kasi sa inyo tuluyan na ninyo si Dato Imbok. Hinayaan yung maisahan tayo kaya ganito ang nangyari. Binalikan tayo. Mas matindi yung ginanti Hindi lang mga alaga ang namatay. Maging ang nanay ni Mang Tasyo. Kung noong araw, nagawa nating patahimikin ng matandang yun, hindi sana abot sa ganito. Kasalanan nyo yan Natamaan lang ng sumpit, nagtakbuhan pa kayo. Oy, Miguelito. Kung makapagsalita ka parang hindi masakit ang sumpit Palibasa puro ka dada. Hindi naman tumutulong. Baka nga hindi naman totoong aswang si Dato Imbok. Ikaw lang tong gumagawa ng kwento. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi nito. Alam nila ang ugali ng binata. Kung ano-ano ang salitang pinaparatang sa taong hindi nagugustuhan. Ito rin ang nangunguna sa panghuhusga kay Dato Imbok. Rico, nalunok mo yata ang tsumpit. Bakit parang ipinagtatanggol mo si Imbok? May lasod ba yung tumama sa'yo para magkaganyan ka? Wika ni Aling Roda. Naisip ko lang kasi itong si Miguelito. Atid ng kung ano nung salita laban kay Dato Imbok. Tapos kapag nagalit tayo sa matanda, may gagawing hakbang, nawawala na lang bigla. Para bang ginagamit lang tayo para sa pansariling hangarin. Umaming ka ng bata ka. O bakit naman ganyan? Parang ako yung pinagdududahan nyo Kayo na nga tong binibigyan ng impormasyon, tapos babaliktarin nyo pa ako. Tama na! Nasa lamay tayo ngayon ni nanay. Respeto naman! Malalaman din natin kung ano ang katotohanan. Kung aswang nga ba talaga si Dato Imbok, hindi ko siya mapapatawad. Ako pa mismo ang papatay kapag napatunayan. At kung sakaling tama si Mang Rico ng hinala sa Miguelitong yan, ako rin mismo ang puputol lang dila mo, tandaan mo yan. Natahimik ang lahat. Wala ni isang nagsalita. Kilala si Mang Tasyo bilang mangangatay sa lugar. Mahusay humawak ng anumang patalim. Minsan nang may taong tinaga. Sa kabilang banda, nakikinig lang sila Mang Lino at Mon sa usapang nagaganap. Nang matapos ay umuwi na rin. Ito na ang punto na malalagot si Miguelito. Sana naman magkatotoo para maturuan ng leksyon ng binatang yan. Wala akong tiwala dyan Kung si Dato Imbok naman ang pag-uusapan, hindi ako mag-aalala. Antingero ang tao. Kalaban niya ang aswang, kaya imposible ang sinasabi nila. Tapat yon sa tungkulin,
Kahit minsan nawawala sa sarili. Makaraan ang ilang linggo. Lumala ang sitwasyon ni Dato Imbok. Madalas na itong nakikita kung saan-saan. Natutulog sa damuhan. Naging madungis. Nangayayat. Basta-basta na lamang nagsasalita ng mga bagay na ikakatakot na makakarinig. May aswang na darating sa lugar. Sakitin ang bibiktimahin. Kung may kasama kayong sakitin sa tahanan, maganda kayo. Darating ang aswang. Darating ang aswang. Wika ni Dato Imbok habang sinasaksak ng sumpit ang puno ng saging. Marami pa itong sinabi pero hindi maintindihan dahil nag-iiba ng lingwahe. Ay nako, tuluyan na ngang nabaliw ang kawawang Dato. Sayang, ang bait pa naman na tao niyan eh. Sino na lang ang magpoprotekta sa mga tao laban sa aswang kung ganyan ang kalagayan niya? Ay nako naman. Napabuntong hininga si Mang Lino. Umiiling habang nakatingin sa Dato. Nangihinayang sa kakayahan nito bilang antingero. Kuya, parang mangyayari pa naman siguro ang bagay na yan. Malay natin, babalik siya sa wisyo kapag may napansing aswang sa paligid. Ilang beses nang may nanggugulo sa lugar eh. Pero sinong lumalaban sa mga yan? Sabi nga ng mga tambay, may nakita sila nakikipaglaban sa nilalang eh. Hindi lang namukaan dahil madilim. Baka si Dato Imbok yun. Wika ni Mon. Baka nga. Kung tama ka ng hinala, hindi pala pinabayaan ng Diyos ang lugar natin laban sa mga nilalang kahit papano. Pagsapit ng gabi, naganda ang magkapatid para sa pagpapalaot. Pagdating ng baybayin, dumiretso sila sa bangka. Nagsimulang magsagwan. Hindi pa nakakalayo nang mapansin ang papalapit na bangka. May sakay itong lalaki. Tinawag ni Mang Lino para batiin sa pag-aakalang kakilala, pero hindi sila pinansin. Kuya, bakit parang nangangamoy ang taong yun? Wala namang sakay na isda, pero ang lansa. Alam ko nandito tayo sa karagatan pero kakaiba talaga eh. Kinikilabutan nga ako eh. Nilingon nila ang lalaki. Nang mapansing nagmamadali itong naglakad habang palingon-lingon, dali-daling bumalik ng baybayin ang magkapatid para alamin ang kilos nito. Bigla silang naginala sa galawan kung kaya't sinundan. Dire-diretso ang lakad ng lalaki na parabang kabisado ang daan. Nang makarating sa mga bahay, nagtago ito sa kakawyan. Mon, mukhang hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Parang hindi normal eh. Maging alisto ka. Kung may mangyayaring masama, tatakbo tayo. Pinagmasdan nilang mabuti ang lalaki. Wala pa namang ginawang hakbang. Nakatitig lamang sa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, napakusot na mga mata sila Mang Lino at Mon nang biglang nag-iba ang hubog nito. Mula sa pagiging tao, naging isang halimaw. Dali-daling gumapang patungo sa silong ng tahanan. Nagkatinginan na lamang ang magkapatid habang pinakikiramdaman ang matinding kilabot. Aswang po yun, hindi po ba? Tatakbo ba tayo, kuya? Teka, sandali. Si Dato Imbok yun ah. Tama ang hinala mo, Mon. Bumabalik sa wisyo matanda kapag may aswang sa paligid. Obserbahan muna natin. Minabuti ng dalawa na magtago habang nag-aantay sa susunod na mangyayari. Hindi nagtagal. Harapan nilang nasaksiyan kung paanong parusahan ni Dato Imbok ang kampo ng dilim. Naging maingat ang Dato sa kanyang mga kilos. Tinira ng sumpit ang nilalang. Bago pa ito tuluyang makaangil, dali-daling hinila palayo sa mga bahay. Sakay buturan ng kagubatan dinala. Paulit-ulit na tinitira ng sumpit. Pero lumalaban pa rin ang nilalang. Tumilapon si Dato Imbok. Kagad namang bumangon at saka sumugod. Tumagal ang labanan. Ilang beses nagpalipat-lipat ng pwesto sila Mang Lino para lang hindi mapansin ang kanilang presensya.
Samantala sa pagpapatuloy ng sagupaan, unti-unting nangihina ang nilalang. Hindi nito kinaya ang bisang taglay ng sumpit. Kung hindi ako nagkamali ng pag-alala, 7 sumpet ang inilalaban ni Dato Imbok sa tuwing may tutugising aswang. Kapag matagumpay na tumama ang lahat ng ito ang magiging katapusan ng nilalang. Gawayan sa kawayan pero nakakamatay. Hindi ko alam kung anong inilagay niya basta sobrang epektibo. Tignan mo, tumba na ang halimaw. Binilang ni Mon ang sumpit na tumarak sa katawan ng aswang. Gaya ng sinabi, 7 ang lahat ng tumama. Nangisay ang nilalang. Sinubukan pang makatakas sa pamamagitan ng paggapang palayo. Pero hindi na kinaya. Tuluyang bumulagta. Kagad naman silang nanahimik nang lumingon si Dato Imbok sa kanilang gawi. Kinabahan lalo nang lumapit sa kanila. Bumalik si Dato Imbok sa kinaroroonan ng nakahandusay na aswang. Tinali nito ang magkabilang kamay at paa. Pagkatapos ay pasimpleng hinila patungo sa masukal na bahagi. Dinasalan ng dato ang katawan. May kung anong isinaboy. Sinindihan pagkatapos. Dahan-dahang lumayo si Mang Lino at Mon dahil kumalat na sa hangin ang matinding amoy nito. Halika naman, mas mabuting umalis na tayo dito. Mahirap na, baka may makakita sa atin. Sumunod na rin si Mon nang lumakad dito. Kinabukasan, usap-usapan ang nangyari sa nakaraang gabi. Ang tahanan na sana'y bibiktimay ng aswang, napansin ang presensya nito. Kaso nga lang hindi naabutan dahil sa mabilis na kilos ni Dato Imbok. Kagaya pa rin ng dati ang bibig ng lahat. Kung ano-ano ang sinasabi, lahat ay sinisisi sa Dato. Diyos ko, hindi ko na maintindihan ang kaganapan sa lugar na ito. Kung makapambiktima ang aswang sunod-sunod. Lilipas lang ang ilang linggo, meron na namang magpaparamdam. Paborito ng mga nilalang ang lugar natin. Kapala, paulit-ulit nagpaparamdam ang halimaw na yan. Hindi naman nahuhuli sa akto. Kagabi nung nagparamdam ang aswang, napansin ko yung kaagad. Pero paglabas ko, may nakita akong tao, kumakaladkad sa nilalang. Hindi ko lang alam kung sino. Madilim kasi, natakot ako. Wika ni Aling Lorna, ang may bahay ng tahanang bibiktimahin sana ng aswang. Sino? Sigurado ko, si Dato Imbok yun. Wala nang ibang... Isang salita pa, Miguelito. Ipapalunok ko sa iyo yung kamao ko. Ang bata mo pa, pero kung ano-ano ang sinasabi mo laban sa kapwa mo. Kahit nababaliw si Dato Imbok, hindi siya masamang tao. Mas mukha ka pang ang halimaw kumpara sa kanya. May marinig pa kung sinasabi mo tungkol sa matanda. Talagang dudurugin kita. Hindi na naituloy ni Miguelito ang sasabihin nang putulin ni Mang Lino. Sumiksik ito sa tabi. Napayuko na lamang. Puro kayo paratang sa taong wala namang ginawang mali. Kapag nagkikita talaga kayo sa isang lugar, tuwang-tuwa si Satanas. Wala kayong ibang ginawa kung hindi magbigay ng masamang opinyon sa ibang tao. Sarap niyong pag-untugin. Umuwi na nga kayo! Wika ni Mang Lino. Grabe ang lupit mo, kuya. Akala ko hahayaan mo lang sila eh. Mabuti naman po naisipan niyo magsalita. Natakot tuloy sila. Gaya ng sinabi mo, hindi na pwedeng manahimik kung alam mong walang ginagawang masama ang tao. Noon ko pa gustong sitahin eh. Kaso naalala kong ginawa nila sa dati kong kaibigan. Pinagsabihan lang naman sila kaso nauwi sa rambulan. Napatay ang kaibigan ko. Ayokong sapitin yon, pero sumusobra na sila. Nga pala, pupuntahan ko lang si Dato Imbok. Nakabili ako ng lambanog eh. Paborito niya ang inumin na yan eh. Bakit? Magkaibigan ba kayo para bigyan mo siya ng ganyan? Hindi naman dahil sa pagkakaibigan. Pagpapasalamat dahil pinupuksa niya mga nanggagambala dito. Kung hindi niya yun ginawa, malamang may gana pang bumalik ang halimaw para mambiktima uli. O siya, lalakad na ako. Pagdating ni Mang Lino sa tahanan ni Dato Imbok, nasa tamang wisyo ang matanda.
Kakagising lang at nakilala siya kagad. Nagkausap sila pero hindi kagaya ng dati. Naging matipid sa pagsagot. Inintindi ang matanda dahil maraming pinagdaanan sa mga tao. Nagpaalam na siya papaalis sa lugar. Paglipas ng mga araw naging payapa ang lugar. Paminsan-minsan may nagpaparamdam na nilalang. Unti-unti na ring nanumbalik ang lakas ni Dato Imbok. Sa katunayan, inaasikaso ito ni Mang Lino at Mon. Nagpumilit sila na alagaan ng matanda. Sa sariling tahanan niya pa rin nakatira. Hinahatidan lamang ng pagkain. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naapektuhan ang husay ni Dato Imbok pagdating sa usapin ng aswang. Kahit sa mga oras na nawawala sa sarili, alam na alam ang gagawin. Iisa lamang ang paraan ni Dato Imbok sa pagpatay ng mga aswang. Gumamit ng 7 sumpit, pangontra sa mga nilalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Ang kwentong kanyang ibinahagi, karanasan ng kanyang kaibigan na si Tatay Angan. Magmula nang umalis ang kanyang anak na si Samuel patungo ibang bansa upang magtrabaho bilang OFW, sinimulan niya ang paglilingkod sa lihim na karunungan kung saan layong mapuksa ang iba't ibang kampon ng kapangyarihang itim, lalong-lalo na ang lahi ng mga aswang na lumaganap kamakailan lang. Sa kasagsagan ng panunugis ni Tatay Angan, hindi niya inasahan na uuwi ng bansa si Samuel. Pag-uwi ng anak, dito na nagsimula ang mga balakid sa kanyang tungkulin. Subalit hindi siya nagpatinag dahil sa mga binitawang salita sa gabay ng kidlat. Hindi niya kailanman tatalikuran ang tungkulin sa kahit anong rason. Araw ng Sabado, nang makauwi si Samuel galing sa bansang Saudi Arabia, marami siyang dalang pasalubong para kay Tatay Angan. Habang nakasakay ng tricycle, hindi niya mapawi ang ngiti sa mga labi. Ilang taon siyang hindi nakauwi, nasasabik ng makita ang natatanging pamilya, ang kanyang ama. Iyo, sa Santa Rosario ang tungo mo, anak. Oho, dun nga ho. Ay nako, mag-ingat ka ha. Dahil nitong mga nakaraang buwan ang daming naglipa ng aswang doon, lalong-lalo na sa Santa Rosario. Napakunot ang noo ni Samuel sabay sulyap sa driver. Hindi niya inasahan ang narinig. Dahil noong naroon pa sa bayan, wala namang nababalitang aswang. Hindi na sana papansinin ng driver, pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. Pero alam mo, sa tuwing may aswang na mangangahas na lalapit sa Santa Rosario, hindi na nasisikatan ng araw. Ho, paano naman ho? Bawat aswang na apak sa bayan, namamatay. 2 bangkay lang ang natatagpuan, bangkay ng biktima ng aswang o bangkay ng mismong aswang. Hindi pa alam kung sino ang taong palihim na pumupuksa sa pesteng halimaw na yan. Pero malaking tulong siya, kahit papano naliligtas sa mga tao eh. Naging mahaba ang kwento ng tricycle driver, pero hindi na masyadong pinansin ni Samuel. Hindi rin sa pagiging bastos, pero hindi pasok sa templada niya ang ganong klase ng usapin. Maliban sa hindi siya madaling mapaniwala, ayaw niya lang na merong dagdag na iniisip. Makalipas ang maigit 1 oras na biyahe, nakarating din sila sa bayan ng Santa Rosario. Ilang distansya lang din ang kanyang nilakad at narating ang mismong bahay. Pero ang ipinagtataka ni Samuel, parang matagal na inabando ang tahanan. Naghahabaan ang mga damong ligaw sa bakuran. Halos umabot na sa bubong ang mga baging. Sira na ang iilang parte ng kusina. Masyado ding maalikabok na parang ilang taon nang hindi nalinis. Tatay Angan, nandito na po ako. Kagad napaubo si Samuel nang sumalubong ang mga alikabok. Binuksan niya ang mga bintana upang lumabas ito.
Isa pa, masyadong madilim sa loob. Kumuha siya ng tuwalya at pinagpag sa bawat sulok ng bahay. Nang naalis na, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Napabuntong hininga nang mapagtantong nagkalat ang mga gamit sa bahay. Nilinis niya muna ang buong paligid habang inaantay ang pagbalik ng ama. Matapos ng lahat ng gawain ay mauupo na sana. Kaso nga lang biglang napukaw ang kanyang atensyon doon sa isang kwarto. Kwarto ni Tatay Tangan. Dala ng kuryosidad, pumasok siya sa loob at hindi makapaniwala sa nakita. Isang poon na may katawan ng tao. May nag-iisang mata sa dibdib. May nakasabit na kwintas. Sa paanan ay merong iba't ibang maliliit na pwedeng basahin. Sinubukan niyang basahin ng mga nakasulat. Pero dahil mga simbolo at letrang hindi maintindihan, ibinaling na lamang ang pansin sa iba at nakita ang nasa ilalim ng altar. Naroon ang mga bote ng langis. Hindi na nanibago si Samuel dahil noon pa man meron ng ganito ang ama. Bigla siyang napalingon sa likuran. Pareho pa silang nagulat ng taong kakarating lang. Samuel? "Utay, saan ka galing?" Nagmamadaling lumapit si Tatay Angan at saka kinaladkad palabas ng kwarto si Samuel. Doon na rin nagkaroon ng usapan at katanungan tungkol sa poon, maging sa kalagayan ng tahanan. "Tay, ano pong nangyayari? Bakit parang nagbago yung bahay natin?" Nagbago? Wala namang nagbago, Samuel. Hindi ko pa nga naayos yung sirang bahagi ng bahay eh. "Yung nasa kwarto po yung tinutukoy ko, Tay. Ano ba yun? Umalis lang ako ng bansa. Parang lumipat ka na ng relihiyon eh." Ang bathala o gabay ng kidlat, isa yung makapangyarihang poon na nagbibigay sa akin ng lakas Para ano, Tay? basta pampahaba ng buhay. Alam mo naman, di ba? Medyo tumatanda na ako eh. Napakamot na lang ng ulo si Samuel sa sagot ng ama. Naniwala naman siya at saka ibinuhos ang oras para sa kanilang dalawa. Matagal silang hindi nagkita kaya sinulit na ang pagkakataon. Makalipas ang mga araw, hindi maiwasan ni Samuel na magduda. Palaging lumalabas ng bahay si Tatang Angan sa gabi. Nagsasara ng kwarto tuwing sasapit ang 6:00. Kapag naman nagtatanong siya kung ano-ano ang dinadaylan nito, sa uli, napilitan siyang manmana ng ama. Pasado 9:00 ng gabi nang lumabas si Tatay Angan. Bago ito lumabas, sinilip muna si Samuel sa kabilang kwarto. Nang makitang tulog, nagmamadali na siyang umalis. Bitbit niya ang proteksyon at gabay ng kidlat. Suot na rin niya ang kwintas na agimat nito. Nakapagkarga na ng orasyon, sinusundan niya ang daanan kung saan siya dinadala ng tangan. Habang papalapit, nararamdaman niya ang presensya ng aswang. Hindi nga siya nagkamali dahil pagdating sa kabilang sitio, bumungad kagad ang isang nilalang, marahang gumagapang sa dingding ng tahanan. Upang maagaw ang pansin ng nilalang, kumuha ng bato si Tatay Angan, binuhusan ng langis at kinargahan ng orasyon. Ibinala sa dalang tirador at saka inasinta ang ulo ng aswang. Tumama ito at nabaling ang pansin kay Tatay Angan. Dali-daling umalis ang nilalang. Sinundan siya ni Tatay Angan hanggang sa makarating sila sa malawak na kapatagan. Hindi na nag-antay pa na makatakas ang aswang. Kumilos na si Tatay Angan. Kagad siyang bumunot ng itak. Sa unang atake, natigilan siya dahil ang aswang mismo ang kusang umatras. Matapos makita ang kanyang tangan na nasa dibdib. Biglang nanginig ang nilalang, sabay karipas ng takbo palayo. Normal na para kay Tatay Angan ang ganitong gawain ng mga nilalang. Lalong-lalo na pag nararamdaman na ang kanyang tangan. Sinundan niya ang aswang. Nang maabutan ay hindi na binigyan ng pagkakataon upang makatakas.
Bumulagta sa lupa ang bangkay. Nagmamadali ding umalis si Tatay Angan bago pa may makakita. Kaso nga lang, mula sa hindi kalayuan ay merong nakasaksi ng ginawa niya. Dali-daling lumapit ang mga tao nang wala na si Tatay Angan. Lumapit sa bangkay ng aswang at hindi makapaniwala. Nanginginig pa ito ng sundan ng tingin ang direksyon ni Tatay Angan. Pagdating sa bahay ng matanda, dumiretso siya sa kwarto ni Samuel. Nagkunwaring natutulog pa rin ang binata. Dito na dumiretso si Tatay Angan sa kanyang kwarto. Ilang sandali ang lumipas. Si Samuel naman ang bumangon upang silipin ng ama. Natutulog na ito at mahahalata ang pagod sa muka. Dumiretso siya sa kusina. Napapaisip sa kilos ng ama. Hindi nagtagal. Napatingin siya sa bintana nang may kumalabog sa labas. Sunod-sunod ang ingay. Kaya naman napasilip na si Samuel mula sa babuyan ng kapitbahay. Hindi siya makapaniwala sa nasaksiyan. Isang uri ng anino ang sumunggab doon sa baboy. Hindi na nakagawa ng ingay ang hayop. Dali-dali itong nadakma. Magtatago na sana si Samuel sa takot na baka makita siya ng anino. Kaso nga lang laking gulat niya. Lumabas ng tahanan si Tatay Angan. May dalang itak. Walang pagdadalawang isip na nagtungo sa babuyan. Sinundan niya ang tatay sa labis na pag-aalala. Kitang-kita ni Samuel kung paanong pinagtataga ni Tatay Angan ang isang uri ng nilalang. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala, hindi na maganda yung pakiramdam ko sa loob. Pati yung alaga ko pinuputerya. Huli na nang mapansin ng kapitbahay na inaswang ang mga alagang baboy. Napatay na ni Tatay Angan ang nilalang bago pa ito dumating. Kagad siyang nagpasalamat. Nabigyan kagad ng aksyon ng problema. Laking gulat ni Tatay Angan nang makita si Samuel sa lugar. Kagad niyang itinago sa damit ang kwintas. O anak, ano ginagawa mo dito sa labas? Di ba dapat natutulog ka na? Nagising po ko tay kasi maingay. Ganun ba? Halika, pumasok na tayo sa bahay. Gusto himang magtanong ni Samuel. Napatigil muna siya. Maraming gustong malaman kung paanong nalaman ng tatay na merong nilalang at bakit niya tinulungan ang kapitbahay at kung paanong napatay ang aswang. Pero dahil hindi makakuha ng lakas ng loob, pinili niyang manahimik at magmanman sa sitwasyon. Sa kabilang banda, kahit papano nakahinga si Tatay Angan dahil hindi nag-usisa si Samuel. Kilala niya ang anak. Ayaw nitong malagay siya sa kahit anong kapamakan, lalo na kapag may kinalaman sa mga aswang. At ang mas malala pa, ang pagpapasailalim niya sa lihim na karunungan nang hindi nito nalalaman. Noong panahong hindi pa nakakaalis ng bansa si Samuel, napapansin niya na sa sarili na may kakaiba siyang kakayahan. Nakikilala ang aswang kahit nasaan yung tao. Nung una hindi sigurado, pero nang maimbitahan ng kakilalang nagsasanay sa lihim na karunungan, doon niya napagtanto ang kakayahan. Magmula noon, nagsanay siya hanggang sa natutunan ang mga bagay-bagay. Saka lang din niya nagamit ang kakayahan nang umalis ng bansa si Samuel para makapagtrabaho. Wala nang kontrata sa kanya kaya sinamantala ang pagkakataon. Pero ngayong nakabalik na ang anak, nagsimula na siyang kabahan. Malaki ang tsansa na lumayo ang kalooban ng anak kapag nalaman ang katotohanan. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Pagsapit ng panibagong araw, napansin ni Tatay Angan na lumalayo si Samuel sa kanya. Ayaw mang aminin sa salita, pero palihim siyang nasasaktan sa ipinapakitang kilos nito. Nang magsalo sila sa hapunan, hindi na nakapagpigil si Tatay Angan. Kinausap niya ang anak. Anak, napapansin ko, dumidistansya ka sa akin. Bakit? May nagawa ba ako mali? Wala naman po tay. Sigurado ka ba?
Baka mamaya... Hindi na nagawang tapusin ni Tatay Angan ang salita nang uminit ang agimat. Damang-dama ng kanyang dibdib ang pag-init nito. Napaiwas na rin siya ng tingin kay Samuel. Nagdadalawang isip kung aalis ba o hindi. Nasa harapan niya ang anak. Kung aalis siya ngayon, mas lalong magdududa ito sa kanya. Kaso nga lang, hindi niya kayang tanggihan ang tawag ng tungkulin. Sandali lang anak ha. May nakalimutan ako eh. Kumain ka lang muna dyan. Babalik ako mamaya. Hindi na inantay na sumagot si Samuel. Nagmamadali siyang lumabas. Binaybay ang daan patungo sa direksyon na itinuturo ng agimat. Dinala siya nito sa isang abandonadong sementeryo kung saan natagpuan ang grupo ng kababaihan at kalalakihang nag-iinuman. Malapit lang sa kalsada ang kinalalagyan ng grupo pero wala nang dumaraan doon. Nagkakasayahan ang mga ito. Lasing na ang karamihan kaya hindi napansin ang dalawang aswang na kanina pa nakabantay. Naghihintay ng tiyempo para sumunggab. Dahan-dahang binunot ni Tatay Angan ang itak sa kanyang tagiliran. Nag-umpisang humakbang patungo sa kinalalagyan ng aswang. Sa magkabilang direksyon, nakapwesto ang mga nilalang. Yung malapit ang inuna, pero bago pa tuluyang makalapit, napansin ng nilalang kung kaya't nauwi sa maagang bakbakan. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang aswang at ni Tatay Angan nang mapansin ng ikalawang nilalang na nagbabanggaan ang dalawa. Lumapit na ito. Hinatak pa si Tatay Angan patungo sa likuran ng sementeryo kung saan maraming nakatambak na basura. Madalas mga bubog mula sa basag na bote. Nagkagulo ang tatlo. Hindi alam ng grupo ng mga kabataan ang nangyayari. Patuloy silang nag-iinuman kaya hindi naririnig ang kaganapan. Sa pagpapatuloy ng laban, pumabor kay Tatay Angan ang lahat. Sa bawat hagupit ng talim, tumatama sa mga nilalang. Kahit ilang ulit man din siyang mawala ng balanse, napapasubsob sa nagkalat na mga bubog. Hindi siya nasusugatan dahil ito sa kanyang tangan. Hindi nagtagal sa kanyang mga kamay ang dalawang aswang dahil matapos tumagos sa tiyan ng itak, nataranta ang isa, nagmamadaling tumakas. Hindi na rin nahabol dahil hindi malaman kung saan sumuot. Hindi na rin nararamdaman ng tangan ang nilalang. Ang isang napuruhan, sa mismong harapan ng bahay binawian ng buhay. Napabuntong hininga si Tatay Angan. Nagdarasal na rin habang nakaharap sa bangkay ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa siya natapos sa pagdarasal. Napalingon na sa gawin ng mga kabataan ng magsigawan. Paglapit ni Tatay Angan para malaman ang nangyari, humigpit ang pagkakahawak sa itak. Merong bagong nilalang. Biglang napawi ang pagkalasing ng mga kabataan. Kanya-kanya sa pagtakbo para lamang makaiwas sa banta ng nilalang. May babaeng nakalmot sa likuran pero naabutan ni Tatay Angan kung kaya't naibalik ng doble ang ginawang pananakit. Sa kalmot na iyon, sinagot ng sunod-sunod na saksak. Yun lang at bumulagta na ang aswang. Tumama ang talim sa puso ng nilalang. Kagad binawian ng buhay. Nag-iwas ng tingin si Tatay Angan nang bumalik ang mga kabataan para usisain ang nangyari. Sa patuloy na paglapit ng mga ito, sinabayan ni Tatay Angan. Umalis siya sa lugar. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may nagbabantay sa kanya. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig. Nang makauwi na ng bahay si Tatay Angan, hindi siya nakaligtas sa mga katanungan ni Samuel. Hindi nga po ng kung anong reliyon ang naroon sa kwarto nyo. Pero naglihim pa rin kayo sa akin eh. Paano nyo nagawang sumailalim sa lihim na karunungan nang hindi nagsasabi sa akin? Tay, delikado yung ginagawa nyo. Buhay ang sinusugal nyo dyan eh. Teka, sandali lang naman anak.
Alam ko magagalit ka sa oras na malaman mo to eh. Pero pagtulong ang ginagawa ko. Sa bawat aswang na tinutugis, maraming buhay ang naisasalba. Kaya naman ano? Kaya naman palagi niyong ibinubuwis ang buhay niyo sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Tatay naman. Anak, huminahon ka muna. Maiintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa to. Kailan pa? Kailan ka nagsimula? Kahit nung hindi ka pa nag-ibang bansa, palihim na ako nag-aaral eh. At nang umalis ka, doon ko aktwal na ginawa. Napailamos na lang ng mukha si Samuel dahil sa galit. Napapansin niya na ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Noon pa man, pero hindi lubos akalain na lihim na karunungan pala ang inaatupag. Bagay na labis niyang kinamumuhian. Ang tanging rason kung bakit ganun na lamang ang galit sa usaping ito, hindi nito naisalba ang buhay ng kanyang ina, maging ang kapatid na hindi nabigyan ng pagkakataong maipanganak sa mundo. Habang nagbubuntis ang kanyang ina, inaswang sila ng hindi namamalayan. Nang araw ng kapanganakan, nahirapang mailabas dahil patay na sa loob ng sinapupunan. Ang sabi ng komadrona na nag-aaral ng lihim na karunungan, inaswang ang bata. Ipinangako pa nito na siya ang hahanap sa aswang na pumatay sa sanggol, pero hindi natupad. At ang pinakamalala, maging ang kanyang ina ay nabiktima. Iisang aswang lang ang may kagagawan. Labis ang galit ni Samuel, hindi lang sa aswang, kundi maging sa komadrona. Pero wala siyang nagawa dahil hindi matukoy kung sino ang aswang. Sa paglipas ng mga panahon, paunti-unting natanggap ni Tatay Angan ang nangyari. Pero kasabay nun, napansin na may nagbabago sa sarili. Naguguluhan siya ng una. Pero nang makumpirma na kayang kilalanin ang isang hindi pangkaraniwang nilalang kahit nasaan yung tao, nagsimula siyang magduda. At nang may maimbitahan na kakilala na katulad na may kakayahan sa lihim na karunungan, nagpatulong sila sa isang dalubhasa sa ganitong usapin. Ang sabi pa ng dalubhasa, nagising na umano ang kamalayan ni Tatay Angan para sa lihim na karunungan. Magmula noon, nagsanay siya hindi para may pagigante ang mag-ina, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Tay, alam mo naman kung gaano ko kagalit sa lihim na karunungan na yan. Yung komadrona nga eh, nangakong hahanapin yung aswang na pumatay kay nanay. Namatay nga din sa mga kamay ng nilalang na yun yung magulang ko eh. Ayoko lang naman na sapitin mo yung sinapit nila. Ikaw na lang ang pamilya ko, tay. Alam ko pero tungkulin ito eh. Tungkulin na hindi pwedeng hindian. Maraming buhay ang nakasalalay dito, anak. Huwag kang mag-alala. Protektado ako at ipinapangako ko. Ako mismo ang magdadala ng ulo ng aswang na pumatay sa nanay at kapatid mo. Hindi, tay. Itigil niyo na po yan. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Angan nang talikuran siya ni Samuel. Gusto pa sanang ipaintindi sa anak ang kanyang tungkulin, subalit ayaw nitong makinig. Ilang oras siyang nakiusap, kumatok sa kwarto ni Samuel, ngunit ayaw siyang pagbuksan. Sa huli, nanalangin na lamang si Tatay Angan naway matanggap ng anak ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nahirapan si Tatay Angan sa sitwasyon dahil lumalayo na ang loob ni Samuel. May pagkakataon pa, naabutan niya itong nagtatangkang basagin ang poon. Itinatapon ang mga langis. Gustuin man niyang magalit kay Samuel, hindi rin magawa dahil naiintindihan ang galit ng anak. Patuloy lamang siyang nagdarasal na darating ang araw, maiintindihan siya ng lubusan. Isang hapon, pagbalik ni Tatay Angan mula sa bayan, isasagawa na sana niya ang dasal para sa agimat at sa poon. Nang mapansin nito na wala ito sa kwarto, kagad niyang hinanap si Samuel, naabutan sa likuran ng tahanan. Nagtatangkang sunugin, mabuti na lang nabawi ang posporo bago mahuli ang lahat.
Anak, ano ba yung ginagawa mo? Pakiusap naman, huwag kang maging ganyan. Tatay Angan, ikaw ang wag maging ganyan. Kailan ka ba titigil, tay? Kapag napatay ka na ng aswang, ano ba? Samuel, sinasabi ko sa'yo, hindi ako mamamatay dahil protektado ako ng poon, maging ng agimat. Kung hindi ako binigyan ng proteksyon, malamang noon papatay na ako eh. Sige, sabihin na nating protektado ka nga. Pero hanggang saan? Hanggang sa buo ang paniniwala ko sa bathala ng kidlat at lihim na karunungan. Hindi ako kailanman tatalikuran yan. Matapos magsalita ni Tatay Angan, napatahimik si Samuel. Kinuha ni Tatay Angan ang poon at maingat na ibinalik sa kwarto. Naiwan si Samuel sa labas. Napapabuntong hininga na lamang. Sa puntong iyon, kaagad dumingi ng kapatawaran si Tatay Angan sa poon sa ginawa ng kanyang anak. Taimtim na nagsumamo, napatawarin ang walang ideyang anak. Pagkatapos, isinunod ang pagdarasal sa mismong poon at agimat. Pero sa kalagitnaan pa lang, natigil na nang biglang may umalingasaw. Hindi na siya tumunganga pa. Kagad kumilos dahil ang amoy na yon, isang banta ng panganib. Katulad ng inaasahan, may aswang nga. Pero sa pagkakataong ito, sila ang sinalakay. Paglabas si Tatay Angan, nasa pintuan pa nga siya. Bumungad na ang aswang. Nasa likuran ito ni Samuel. Abala sa pagbubuhol ng mga sinibak na kahoy, kaya naman hindi napansin ang nilalang. Nagtangka na itong sumunggab. Mabilis ang kilos si Tatay Angan. Nang maabot niya, kagad tinaga ng itak na dadampot sa tabi ni Samuel. Nagulat pa ang aswang sa ginawa ni Tatay Angan. Masyadong mabilis ang aswang. Nataga naman ni Tatay Angan pero hindi gaanong malalim ang natamong sugat kung kaya't nakalaban pa ito. Kinalmot-kalmot si Tatay Angan pero hindi magawang mag-iwan ng sugat dahil sa proteksyon ng agimat. Pero kahit ganon, patuloy pa rin sa pag-atake ang nilalang. Paulit-ulit na kumakalmot at kumakagat. Sinubukan pang manakal pero kagad ding napapahiwalay sa tuwing tatama ang agimat. Nang mapagtanto ni Tatay Angan ang kilos ng nilalang, nakaisip siya ng paraan. Nang matansya ang galaw nito, sinamantala niya ang pagkakataon, mailapat sa mismong mata ng aswang ang agimat. Nang magawa, hindi natigil sa pagdaing at pangingisay. Ilang minuto ang lumipas, humandusay na ito. Hingal na hingal si Tatay Angan habang tinitignan ng bangkay. Hawak-hawak niya pa ang leeg. Kahit papano, nararamdaman din ang pagigpit ng kapit pero hindi na gaanong masakit. Natigilan din siya nang mapatingin sa nakatayong si Samuel. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Kita mo na, kahit anong gawin ng aswang hindi ako masasaktan. Protektado ako ng bathala ng kidlat. Anak, sana naman, payagan mo ko ipagpatuloy yung ginagawa ko. Sa halip na sumagot, tinalikuran lamang siya ni Samuel. Pumasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Tatay Angan, pero palihim na nagdarasal na sana sapat na ang nasaksiyan ng anak upang hayaan siyang magpatuloy sa ginagampanan. Makalipas ang ilang sandali ng pagpapahinga, binalingan na ni Tatay Angan ang bangkay ng aswang. Pasado 8:00 na. Madilim na ang paligid. Wala ring nakapansin sa nangyari maliban sa kanila ni Samuel. Kaya hinila niya ang bangkay. Isinilid sa sako upang masunog. Habang binabaybay ang daan pauwi, may nakasalubong si Tatay Angan. Isang matanda na uugod-ugod. Ngumiti ito sa kanya nang magtama ang kanilang paningin. Pero sa sandaling nalagpasan nila ang isa't isa, otomatikong napasaboy ng langis si Tatay Angan. Ang nakasalubong niya, isang uri ng aswang. Naiampas ni Tatay Angan ang dalampala sa aswang. Naisaksak din sa katawan ang dulo nito
kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na mahuli. Pinigilan niya sa pamamagitan ng pagharang ng pala sa leeg upang mahirapang makagalaw. Dahan-dahan siyang nagdasal upang manghina ang nilalang. Nangyari naman at ilang sandali pa, hindi niya na pinatawad. Ipinasok ang tangan sa mismong sugat ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, nangisay at unti-unti nang nawalan ng buhay. Pagkatapos dumistansya siya, nang makabawi ng lakas, hinila ang bangkay patungo sa unahan. Sinunog niya ang bangkay ng aswang. Sunod-sunod na nangyayaring pagsalakay. Hindi na to maganda. Sa pagbalik ni Tatay Angan sa tahanan, bago pa man siya makapasok, natigilan ng mapansin ang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. May nakasinding solo sa bakuran, kaya kahit papano, naabot ng liwanag ang kinalalagyan ng taong iyon. Nang makita ni Tatay Angan, nilapitan niya ito. Tama ba to? Pakundo? Habang papalapit sa lalaki, natigilan si Tatay Angan nang mapansin ang kwintas. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Kailan ka pa nakabalik? Napakunot ang noo ni Tatay Angan sa naging presensya ni Pakundo. Matagal na nilang kapitbahay ang nasabing lalaki. Isa itong retiradong sundalo na napadpad sa kanilang lugar matapos makapag-asawa ng Pinay. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, namatay ang asawa nito. Siya na lamang ang bukod tanging naiwan sa buhay. Mag-isa na lamang. Ang huli niyang nabalitaan sa lalaki, bumalik na ito sa Espanya. Akala ko ba bumalik ka na sa bansa mo? Hindi ako nakauwi. May problema ba? Mahahalata sa mukha ni Pakundo na naiilang ito kay Tatay Angan. Pakundo, may problema ba? Wala naman. Tumangulang si Tatay Angan. Nasundan niya ito ng tingin nang walang pasabing naglakad palayo. Napapailing na lamang si Tatay Angan habang nakatanaw sa kakilala. Isa itong mabait na tao pero mukhang tinabla ng kasamaan. Hindi man niya narinig sa mismong bibig. Nababakas at halata sa kilos, maging sa galaw. Presensya na hindi na ito normal na tao. Sa paningin ni Tatay Angan, isang aswang si Pakundo. Kinabukasan, lumaganap ang sabi-sabi na aswang si Pakundo dahil marami umanong nakakita na nag-anyo itong halimaw. Bawat grupo na nakabantay sa kung saan-saan, si Pakundo ang pinag-uusapan. Pero may isang usapan na nakakuha ng atensyon ni Tatay Angan. Ewan ko lang pero mukhang si Pakundo yung dahilan kung bakit inaaswang yung lugar natin. Hindi ba nababalita siya rati na may kinakasamang babaeng aswang? Maiksing panahon lang silang nagsama. Nung isang buwan lang yata yun Nagiwalay kagad. Oo. Kaya nga nagmamadaling umalis Babalik daw siya sa bayan kasi nga naging aswang na. Paano mo nalaman? Baka kung ano-ano lang yung naririnig mo, chismoso ka rin Totoo yun. Yung kapatid ko si Brando. Ginagabi yun sa pag-uwi. Nakita niya mismo na naging aswang si Pakundo. Paano mo naman nasabi ni sa Pakundo ang dahilan kung bakit tayo inaaswang? Hindi ba nitong nakaraan lang, napapadalas ang aswangan dito sa atin? Kasi yung kinakasama ni Pakundo dati, sinubukan niyang patayin pagkatapos malaman na niyanggaw siya. Pero hindi napatay. Nagalit yung babae, pati yung mga kalahi na aswang. Binalikan si Pakundo para magiganti. Pero dahil wala nga si Pakundo nitong mga nakaraan, ibang tawang binibiktima. Ay sus, kapag yan hindi totoo, patay ka talaga. Sa mga narinig, hindi mapalagay si Tatay Angan. Pinuntahan niya si Pakundo, naabutang may kausap. Hindi lang basta usapan dahil merong pisikalan na nagaganap pero hindi muna siya nangialam. Lubayan mo na ako, Stella. Niyanggaw mo na nga ako tapos babalik ka pa para manakit. Wala ka ba talagang awa?
Kailanman hindi ako maaawa sa tulad mo, Pakundo. Sinubukan mo kong patayin, kaya dapat lang naparusahan ka. Huwag mo nang balaking tumakas dahil kahit saang dako ka man pumunta, susundan kita. At sa sandaling mahanap ko ang lugar na yan, iba't ibang tao ang madadamay. Naging malinaw kay Tatay Angan ang usaping naririnig. Mas lalong naging malinaw kung bakit palaging may aswang na nagagawi sa kanilang lugar. Dahil dito, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lumabas siya sa pinagtataguan. Hinarap ang dalawang aswang. Nagtaka ang mga ito sa biglaan niyang paglitaw. Nang mapansin ang pangontrang tangan, makikita ang pagkabalisa lalo na ng babae. Anong problema? Hindi mo inaasahan yung pagdating ko, no? Pare, anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang usapan niyo. Ikaw babae, pwede bang tantanan mo si Pakundo? Pati ibang tao dinadamay mo. Napangiti ang babae sa kabila ng sinabi ni Tatay Angan. Batay pa sa galaw nito. Gustong tumakbo pero nagpipigil. Pilit kinakaya ang dahan-dahang epekto ng agimat ni Tatay Angan. Huwag kang mangialam. Huwag kang magtago sa lakas ng gamit mo. At saka, Hindi na natapos ni Stella ang gustong sabihin dahil sa paglakas ng puwersa ng agimat. Dahan-dahan siyang napapatras. Pagkuhan ay mabilis na umalis. Walang pagdadalawang isip na hinabol ni Tatay Angan pero hindi niya naabutan. Hindi na rin malaman kung saan sumuot dahil mabilis na nawala sa paningin. Dahil dito, si Pakundo na lamang ang binalikan. Kinausap niya ito pero naging mailap. tutulungan kita, Pakundo. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Sa pangungumbinse ni Tatay Angan, nagtiwala si Pakundo. Hindi rin ninais ang sitwasyon, kaya kagad siyang pumayag. Mamayang gabi babalik si Stella para patayin ako. Hindi ko rin alam kung bakit niya ako ginawang aswang tapos papatayin din pala. Binilina ni Tatay Angan ng mga gagawin si Pakundo sa oras na dumating si Stella habang wala pa siya. Sinabihan niya ito, kung pwede siyang lumaban, lumaban na. Umuwi si Tatay Angan upang ilagay sa kondisyon ang agimat. Kailangan niyang magdasal upang mapanatili ang pagiging aktibo nito. Wala rin si Samuel. Kahit sa ang sulok ng bahay ay hindi mahanap, hindi natagpuan. Nagtanong sa mga kapitbahay. Umalis daw si Samuel patungong bayan na may daladalang kahon. Kagad nagtungo si Tatay Angan upang maabutan ang anak. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas magmula nang umalis ito. Kinukutoban na siya at kinakabahan. Pagdating ng bayan, dumiretso si Tatay Angan sa tindahan ng mga poon. Sakto ang pagdating dahil ibinibenta ni Samuel ang kanyang tangan. Mabuti na lamang, nagdadalawang isip sa pagtanggap ang tendero kung kaya't naabutan pa niya. Pasensya na Samuel ha, pero yung bagay na to hindi basta-basta ipinagbibili. Sigurado ka ba hindi to sa tatay mo? Bilhin nyo na lang po, mura lang naman eh. Kahit 100 lang. Basta hindi ko na makita yan sa bahay. Huwag na kayong mag-alangan. Samuel, pasensya na pero... Oh, andito pala si paring Angan. Kagad inabot ng tendero ang poon. Tinanggap ito ni Tatay Angan. Hoy anak, sumusobra ka na ha? Bakit mo ginawa to? Hindi nagsalita si Samuel. Kagad lumisan sa lugar. Nagmamadali namang sumunod si Tatay Angan matapos magpasalamat sa tendero. Sabay sila sa pag-uwi, lula ng tricycle, pero walang imik sa isa't isa. Tanging ingay lamang ng makinang sinasakyan ang umaalingaw-ngaw. Sinamantala na lang din ni Tatay Angan ang pagkakataon na makapagdasal. Pagkatapos, huminto na sa harapan ng kanilang bahay ang tricycle. Naunang bumaba si Samuel. Wala pa ring imik. Matapos makapag-abot ng pamasahe, sumunod si Tatay Angan upang makipag-usap ng maayos sa anak. Akala ko ba,
Nagkakaintindihan na tayong dalawa. Pwede ba, tay? Tama na. Hanggang kailan ba kayo titigil? Kung maghihingalo na kayo dahil sa pambibiktima ng aswang. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Protektado nga ako. Hanggang saan nga ang proteksyon na yan? Wala akong tiwala dyan eh. Tay, si Mang Jose na katulad mo, may proteksyon yun kuno eh. Namatay kahapon matapos makipaglaban sa aswang. Ano? Sino ka mo? Hindi makapaniwala si Tatay Angan sa narinig. Si Mang Jose, ang kasabayan sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kumpara sa kanya, mas angat ang kaalaman nito, pero hindi niya inasahan na magagapi ito ng nilalang. Paano niyo ako makukumbinsi kung may mga taong may alam sa lihim na karunungan tapos namamatay din? Tay, ayoko lang mawala kayo. Namatay na si nanay at yung kapatid ko eh. Dahil sa aswang yung tapos ngayon ikaw naman. Napabuntong hininga si Tatay Angan sa sinabi ni Samuel. Sa kabila ng narinig at nabalitaan, sa halip na panghinaan, mas lalong nagtibay ang tungkulin na puksain ang mga aswang. Nang mapansin ang oras, pumasok siya ng kwarto. Kumuha ng langis. Kinuha ang itak. Nagmamadali siyang lumabas pagkatapos. Pinigilan pa siya ni Samuel pero wala din itong nagawa. Binilisan ni Tatay Angan ang mga akbang. Papunta siya ngayon sa bahay ni Facundo. Tamang-tama naman ang naging dating dahil kakarating lang din ni Stella. Hindi na muna siya pumasok. Nagmanman pa sa labas. Walang ibang kasama si Stella. Walang bantay na aswang sa paligid. Wala na ring ibang presensyang nararamdaman si Tatay Angan kung hindi sa kanya lang. Sa tulong ng nakabukas sa bintana, nakikita niya ang kaganapan sa loob. Dinuro ng babae si Facundo. Sinampal. Sinisigaw-sigawan. Nagtataka pa siya kung bakit ayaw nitong manlaban. Pero nang maalala ang likas sa kabutihan na hindi kayang pagbuhatan ng kamay ang sino mang babae. Aswang yan, Facundo! Labanan mo! Nang mabugbog sarado na si Facundo, hindi na nagpapigil si Tatay Angan. Pumasok na siya ng bahay. Pero bago pa man makalapit kina Stella at Facundo, natigilan ng marinig ang kanilang usapan. Ano pa ba ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo hindi ako magsasalita. Hindi ko sasabihin kay Angan na ikaw ang aswang na nambiktima sa kanya mag-ina. Pabayaan mo na ako, Stella. Ginawa mo ng impyerno ang buhay ko. Dahan-dahang nahugot ni Tatay Angan ang itak sa kanyang tagiliran. Maigpit itong hinawakan. Walang pasabing pinasok ang kwarto ni Facundo. Tinaga si Stella. Nakailag naman nito pero nadaplisan ng braso. Sinugod ng sinugod si Tatay Angan hanggang sa nagkagulo sa paligid. Nagkalat na ang mga gamit. Nagtamo ng maraming galos at daplis mula sa patalim si Stella. Matagal kang hinanap ni Samuel. Dito ka lang pala matatagpuan. Ngayong alam ko na ikaw ang pumatay sa akin mag-ina. Sisingilin din kita ng kamatayan. Muling sinugod ni Tatay Angan si Stella. Pero mabilis itong nakatakas sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Napamura na lamang siya habang pilit na pinapakalma ang pagsabog ng damdamin. Pasensya ka na ako hindi ko nasabi paring agad. Binantaan ako ni Stella. Papatay niya raw ako kung sasabihin ko sa'yo eh. Siya rin ang pumatay sa komadrona, pati na rin kay Mang Jose. Saksi ako sa lahat, pero hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Sana patawarin mo ko. Lumod sa kanyang harapan ang matanda, pero hindi niya na pinansin. Nagmamadali siyang lumabas at hinanap ang bakas ni Stella. Ngayong alam ko na kung sino ka at kung ano ang ginawa mo. Ako na mismo ang kakaladkad sa'yo pa impyerno. Nanginginig sa galit si Tatay Angan habang sinusundan ang bakas si Stella. Napatigil siya nang mapansing nakasunod si Facundo. Alam ko ang bahay ni Stella. Sundan mo ko. Kagad nagtiwala si Tatay Angan. Sinundan niya si Facundo at katulad ng sabi, alam nga nito ang bahay ni Stella.
Mahigit 1 oras pa ang paglalakad. Naisip pa ni Tatay Angan na niloloko siya ni Facundo. Pero makalipas ang ilang sandali, bumungad ang nag-iisang bahay sa kalagitnaan ng malawak na talahib. Hindi sila makalapit kagad dahil may mga nilalang na nagbabantay. Mga kapatid yan, Stella. Mag-ingat ka, paring Angan. Ilang beses ka na rin nakita ni Stella kung paanong makipaglaban sa aswang. Anong ibig mong sabihin? Noong napapalaban ka sa mga aswang, binabantayan ni Stella ang bawat kilos mo. Bago lumapit si Tatay Angan sa bahay ni Stella, nagsagawa muna siya ng ritual. Walang pagdadalawang isip na hinarap ang mga nilalang. Hindi naman naiiba ang dalawa sa mga nakalaban niyang mga aswang. Madali lang patumbahin sa pamamagitan ng bisa ng pag-usal ng dasal at bisa ng kanyang agimat. Humandusay sila sa lupa. Nagmamadaling pumasok si Tatay Angan sa loob sa pag-aakalang nakatakas si Stella, pero pagbukas niya ng pintuan, sumalubong ang babaeng aswang at kagad siyang sinugod. Nagpaulan kagad ng kalmot ang nilalang. Sinubukan pang ipasok ang naghahabaang buhok sa ilong at bibig ni Tatay Angan, pero naging maagap siya. Dali-daling pinutol gamit ang itak. Nang pumabor kay Tatay Angan ang pagkakataon, tinaga niya ito pero nadaplisan. Kahit ganun, nagkaroon pa rin siya ng tsansang maitumba. Para hindi na makatakas, isinaksak ni Tatay Angan ang patalim sa hita nito. Dumagungdong sa buong dako ang nakakabinging angin. Pagkatapos inilabas niya ang langis, isinaboy sa mukha ni Stella. Ngayon tikman mo ang pait ng paghihiganti. Dadahan-dahanin kong paniningil sa'yo mula sa ginawa mo sa aking mag-ina, sa kumadrona, sa mga inosenteng dinamay ng lahi mo, kay Mang Jose, pati na rin kay Facundo. Hindi na matigil sa paghiyaw ang nilalang. Kahit anong pagpupumiglas, hindi magawang makatakas. Pagkatapos ng langis, sinundan ni Tatay Angan ng dasal at orasyon. Maging si Facundo ay nasaksiyan ang pangingisay ni Stella. Kalunos-nulos na kalagayan, subalit walang balak na tigilan ni Tatay Angan. Maging ang kaluluwa mo, sisiguraduhin kong magdurusa. Ibinuhos ni Tatay Angan ang huling patak ng langis sa mismong bibig ng aswang. Nangisay ang aswang. Tumirik ang mga mata. Bumula na ang bibig at nagsimulang manigas ang mga dalirit kamay. Dumistansya muna si Tatay Angan. Umusal uli ng dasal. Pinagmasdan ng pagdurusa ni Stella hanggang sa unti-unti na itong natahimik. Nawalan ng buhay at nanigas. Matapos noon nakahinga ng maluwag si Tatay Angan, doon na rin bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa damdamin. Sa wakas natupad din ang nais ni Samuel na mahanap ang aswang na pumatay sa kanyang ina at kapatid. Matapos ng kaganapan na baling ang pansin ni Tatay Angan kay Facundo na hindi mapalagay sa kinakatayuan. Nilapitan niya ito pero kagad siyang naitulak palayo. Naintindihan niya ang kilos ni Facundo dahil tinatawag na naman ito ng pagkalimaw. Ilang sandali pa, nag-anyong aswang. Tinignan lamang ito ni Tatay Angan. Wala siyang balak na saktan ng katulad ni Facundo. Sabihin man na isa itong aswang, hindi pa rin may pagkakaila. Inosente siya. Naging biktima lamang ng pangyayanggaw. Hindi siya sinugod ni Facundo. Salip tumakbo ito palayo. Tahimik niyang sinundan. Habang sinusundan si Facundo na naghahanap ng tawag ng sikmura, sinimulan niya ang pagdarasal. Isang orasyon na layong paamuhin ang isang bagong yanggaw. Gagamitin niya ang lakas ng gabay ng kidlat upang subukan na magamot pa ang kaibigan. Habang patuloy sa pag-uusal, dahan-dahang kumakalma si Facundo. Napatigil ito sa paglalakad. Ilang sandali pa bumalik na sa anyong tao. Nawalan na lamang ng malay. Sinikap niyang buhatin upang maiuwi sa tahanan. Sinigurado ni Tatay Angan
na maayos ang kalagayan ni Facundo bago niya iwan. Pagbalik sa bahay ni Tatay Angan, nasa pintuan si Samuel. Hindi maipinta ang muka na nakaabang sa kanyang pagbabalik. Malawak pa ang pagkakangiti niya pero kagad nawala nang magsalita ang anak. Ilang oras kayo nasa labas, Tatay Angan? Ilang aswang ba yung kinalaban nyo ngayon? Ilang ulit nyo bang ilalagay sa peligro yung buhay nyo para sa kapakanan ng ibang tao? Anak, malalim na ang gabi. Bukas na tayo mag-usap. Magandang balita ang dala ko ngayon. Ano magandang balita? Wala na ako maaasahan na magandang balita sa'yo, Tay. Delikado yung pinasok nyo. Anumang oras pwede kayo mamatay. Kahit ano pa ang sabihin mo, anak, umuwi ako ng ligtas sa tahanan. Hindi ako namamatay. Nakakatulong ako sa ibang tao. Natahimik si Samuel. Nginitian na lamang ito ni Tatay Angan. Tinapik sa balikat. Sinabing magpahinga na. Sa gabing iyon, walang ibang naramdaman si Tatay Angan kung hindi kagaanan ng kalooban. Nabawasan ang bilang ng mga nilalang. Napagiganti ang kamatayan ng mag-ina. Kinabukasan dinala niya si Samuel sa bahay ni Stella. Ayaw sanang lumapit ni Samuel dahil malayo palang umaalingasaw na ang nakakamatay na amoy ng bangkay. Nakahandusay pa sa lupa ang bangkay ng mga kapatid ni Stella at nasa loob ang bangkay nito. Ano to? Ipinapakita mo sa akin yung mga aswang na napatay mo para saan? Hindi ba sinabi ko sa'yo, dadaling ko sa harapan mo ang bangkay ng aswang na pumatay sa nanay at kapatid mo? Napatitig sa bangkay si Samuel. Ilang sandali pa ay napaluha. Totoo ba, Tay? Yan ang pumaslang sa kanila. Tama ka, anak. Siya nga. Dumampot ng kahoy si Samuel. Hahampasin pa sana ang bangkay. Pinigilan siya ni Tatay Angan. Samuel, anak, makinig ka. Hindi mo na kailangang gantihan ng bangkay. Bangkay na yan. Nakaganti na tayo. Hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa ibang taong nadamay sa mga aswang na to. Niyakap na lamang ni Tatay Angan ang anak. Nang kumalma pareho, sinunog ang tahanan, lumisan sa lugar. Dumiretso sa pag-uwi si Samuel, samantala sumadya sa bahay ni Facundo si Tatay Angan. Kukumustay niya ang lagay nito, pero hindi na naabutan. May nakasalubong siyang magkakahoy. Ang sabi nakitang nagmamadaling umalis si Facundo. May dalang mga gamit. Lumisa na ng bayan. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Angan. Gagamutin pa sana niya ng tuluyan si Facundo. Kaso nga lang lumayo na ito sa lugar. Pagbalik niya sa tahanan, nakita niya si Samuel sa harapan ng poon, ang bathala ng kidlat. Nakayuko, humahagulgol, humingi ng kapatawaran. Napukaw ang damdamin ni Tatay Angan sa ginagawa ng anak. Natutuwa na lamang siya habang pinagmamasdan nito. Patawad, Tay. Alam ko, malaki pong kasalanan yung ginawa ko sa inyo. Pati yung mga binitawan kong salita. Pero ngayon po naiintindihan ko na ang lahat. Yung bagay na ginagawa nyo para sa kaligtasan ng mga tao. Tumutulong lang po kay Tay. Kailanman hindi ka nagkaroon ng kasalanan sa akin, anak. Minsan sa buhay natin, kailangan natin magduda dahil sa pag-iingat. Pero anak, kung ang ginagawa mo ay walang bahid ng kasamaan, lalabas ang tunay mong adikain at maiintindihan nito ng mga tao. Magmula ng araw na yun, naging maayos na ang kaganapan. Sinuporta ni Samuel ang tatay sa kanyang piniling adhikain. May mga pagkakataon pa na tinuturuan siya ng ama sa lihim na karunungan. Dahil alam ni Tatay Angan, darating ang panahon ng kanyang paglisan at kailangan ng isang taong maiiwanan ng kanyang tangan at gabay na bathala ng kidlat. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles, tea light version, pwede ring big version,
Or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet kabayan, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo kabayan, pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.